ang Roman Catholic na mayagpag dyan eh. Kasi wala nang word, sa panahon niya, walang word of God na eh. Wala na, kasi nagdilim na eh. Kaya nga, black horse. Nagkaroon ng goto, spiritual, pamilya. Kaya pagdating sa ika-apat ay, ano na, pillars na, gutom na, wala na talaga, ang iglesia patay na. Hybrid na yung teaching. Saan nila inadapt? Eh, siyempre, mula sa, di ba, ang mga apostol na wala, pinagpapatay ng Roman. Makikita mo rin sa Roman Empire, no? Higit sa lahat, yung umusig sa mga apostol ng Panginoon Kristo, sa time ni General Titus, yung mga Hudyo, pinasakop kay General Titus yung mga Hudyo na umusig sa mga apostol. At higit sa lahat, si General Titus ang naging king, yung nadatnan palit dyan, di Bilabi, pinag-persecute sila doon. Kaya nagkaroon ng conquering spirit sa panahon na yan. So, yung white horse, pastor, ito yung mga against sa mga doctrine ng mga apostol. So, sila ito, ang tinawag ni, ano dyan, sa Ephesian Church, na Church Ages, mula ng unang iglesia, sa panahon ng Efeso, sabi ni Pablo, malamig ang kanilang pag-ibig. Di ba, Pastor? Sinirmuno na lahat. So, yung mga apostol, dahil sa persecution, talaga ng lamig ang iba. Bagamat ipinaglaban nila ang kanilang kaunawaan kay Kristo, ay wala silang magawa kasi hawak ng emperor yung lugar. Nasasakop yung mga apostol sa panahon ng Roman Empire. Nasasakop. Wala magawa ang mga apostol, talagang naiwan nila ang kanilang pag-ibig. Pagdating ng Esmerna, ito na yung persecution, Esmerna. Ang Esmerna, dito, bakit sinawag na Esmerna? Kasi bitter na, bitter. Mapait, kapaitan. Mababasa natin dyan na humarap sila ng ilang araw yan na kanilang tiniis? 10 araw, 10 taon. Ha? 10? Nakalimutan ko yung sa Esmerna, 10 days. 10 days, ang persecute sa panahon ni Diocletian. Ipinakain sila sa leon, ginawa silang panuorin sa arena yung mga Christian. Pinagpapatay sila dyan. Kaya nagkaroon nung naubos na ang mga apostol, di ba si John D. Bilabid ang nahuli? Ang sabi ng history, si John D. Bilabid namatay almost 100 years, o 96 AD, o ang iba naman ay 100. More than 100 umabot si John D. Bilabid bago namatay. So yung mga disciple ni John D. Bilabid, sila naman ang nakaranas doon sa pangalawang horse. Pangalawang horse, di ba yung raid? Ang raid ay pinagpapatay talaga sila lahat. Walang natira. Kaya nagkaroon ng sunod na charge. Anong sunod na charge? Ang sunod na charge ay Pergamo. Pag sinabing Pergamo ay throne of Satan. Ibig sabihin throne of Satan, nandiyan na si Satan, nakaposisyon na. Dahil wala nang Christian, wala nang ilaw, wala nang dala ng ilaw. Kasi pinagpapatay na yung lahat ng Christian sa panahon na yan. Pinatawag ko yan na first Christian, yung mga apostol. Agree ka naman, Pastor, yung first Christian, meron akong latag na kindness.
Four kinds of Christian. Magsunod lang tayo, Pastor. Christian. Ang unang Christian, yung mga apostol, inawala na. Kaya nagkaroon ng throne of Satan, yung Pergamo. Wala nang mga Christian. E sino ang maghahari? Yung sinasabi mo kanina, Antikristo, sa panahon na yan. Inubos ng mga Christian dyan. Kaya nagkaroon ng throne of Satan, Pergamo. Pag binasa natin yung ikatlong chart, sa Ephesus na Pergamo, ang Pergamo at throne of Satan. So, yung readers, namayagpag na. Kaya si Satan na yung nagahari sa buong kontinent sa lugar ng kinalalagyan ng mga apostol. Sabi sila ng Roman Empire. Hindi, bakit ang susunod na Smyrna, yung Thyatira, tinawag na dyan may Jezabel. Yung Jezabel, si Jezabel, isang propetisa. Hinikayat yung mga lingkod ng Diyos para makiakit at kumain sa kanyang mga inihandog sa Diyos-Diyosan. Yung inihandog niya sa Diyos-Diyosan, ito yung mga aral, Pastor. Okay? So, ang for Christian, na sinasabi ko, wala ito dito wala ito dito sa Bible history. Pero makikita natin sa verse yung First Christian. Ang First Christian, mapapansin natin, ang original doctrine, ang original doctrine ng mga apostol, one God, one mediator. Ito, Pastor, no? Sa First Christian, yung mga apostol. Ang original doctrine nila, one God, one mediator. Nung nawalang mga apostol, nagkaroon na dyan ng hybrid fixing. Wala na yung mga apostol. Wala nang liwanag. Wala nang liwanag. Dilim na. Kaya nga nagkaroon ng Dark Ages. Ang Dark Ages, nakikita naman natin dito sa history. Ito, i-describe ni Father Gan. Sa Dark Ages, ang pinatay dyan ng religion ay 68 million Protestant. Estimated lang. Pero sa history, marami talaga. Kung titignan natin. Kaya nga sabi dito, yung readers, ang dala noon ay patayan, di ba? Ang tanong ko, Pastor, lumabang ba ang mga apostol nung sila inusi? Hindi naman. O sinong pumatay? Yan, Christ. Yun ang role niya eh. Tama? Ang role niya, deception in head. Yung pagpatay ng mga Christian against the government. Tama? So yun. So makikita natin dito, bakit ganyan yung dito naman tatalakayin lahat yan. Magbibigay na ako ng view dito, no? Sa history para malaman natin. Bibigyan ko lang ng pansin itong First Christian. Gusto natin magbasa, wala na si Father Will dyan. Basahin natin yung Acts kung sino ang First Christian. First Christian, mga apostol, walang duda. Tama? Second Christian, ito na yung Roman Catholic Church. Nag-impose na sila dito sa panahon ng Thyatira. Ito, second Christian, no? Sa second Christian, 200 at 300 AD yun ang pastor dito. 300 ang simula o in-impose 325. 325 AD, diniklara na yung teaching. Ang teaching ng Roman Catholic, ang baptism sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Ang baptism ng apostol sa pangalan ni Jesus. Lahat ng mga apostol sa pangalan ng Panginoon Jesus. Ang baptism. Ang ganyan nila, one God, one mediator. Pagdating sa Roman Catholic, naging three person
one God. So ito na naging doctrine nila. One God, ang Kristo, ginawa nila Diyos Anak. Yan ang history, no? So, nag-translate sila ng NIV Bible, nag-translate sila ng Mabuting Balita Bible, 1980s na yun. Pero ang mga, ano pa, 1900, King James ang gamit. So, mga original Bible, ang mga translation naman natin ngayon ay mga latest na. So, ang nag-translate ng Bible, Roman Catholic, yung mga, si Luther, yung nag-translate ng NIV Bible. NIV ba yung pastor? O, New Testament book, New Testament Bible. So, ito ang sinundan ng lahat ng religion sa Trinity. Trinitarian doctrine. Kaya dito, mapapansin mo, nagkaroon ng gutom spiritual. Nasa nasa Amos 8:11 yata yun. Amos 8:11, magpapasapit ang Panginoon ng kagutom. Dahil nga dito sa Antichrist rule. So, nag-iba na ang doctrine, sinundan ito ng lahat ng mga religion ngayon. So, ang baptism at sa kagadhi, dito kumuha ang lahat. Tapos, yung third Christian, ito naman yung malayong panahon nito, 325 AD, dinigyan ito ang doctrine ng Roman Catholic Church. At ito ang nakasakop sa buong mundo. Agrika Pastor, ang bansa natin ay under ng Roman Catholic. Lumabas na ang maraming mga churches. Tama? Maging sa Europe, maraming nasakop ng buong bansa ang Roman Catholic. Kasi 300 AD pa yun eh. 300 AD to 325 AD hanggang ngayon, ilang years na tayo ngayon, lumabas dyan ang mga Protestant. Ang ikatlong Christian, ito po yung oneness. Oneness. Ano ka, pastor, ng oneness? Lumabas ang oneness, 19... pastor, anong year lumabas ang oneness? Yung Pentecostal oneness? 1913. 1913. Ang doctrine nila tungkol sa Godhead, 3, yung oneness teaching tungkol sa Godhead, 3, manifestation of one God. Oo. 3 manifestation in one God. So yun ang kapangyarihan nila para mag-conquer. Yun ang doctrine nila, yun ang pagkain nila para mag-conquer sa lahat ng tao. So ako na ito, kumonquer sa buong mundo. Tama? Kinonquer nila sa doctrine, nasakop tayo doon, na umagri tayo, nandun si pinanganak ng Virgin. Kaya si Mary, Mother of God. Tama ba, Pastor? Pray for us. So yun na naging doctrine. So makikita mo, magkaiba na sa apostol yung doctrine. Doctrine ng apostol, baptism, in Jesus' name, ang God din nila, one God, one dito. Jesus Christ, Son of God. Pagdating dito, si Jesus Christ, God the Son. Pagdating sa oneness, si Jesus Christ, God the Father. Kaya ang teaching nila, 3 manifestation in one God. So, nakita po, Pastor, yung kaibahan. Pero itong Trinity, halos buong mundo. Napakarami yun. Mula Protestant, Pilgrim, Methodist, Baptist, Pentecostal, Trinitarian oneness, napakarami yun. Nakalabas lang itong oneness, 1900. Ang teaching nila sa baptism, in Jesus' name, nakabalik sila dito sa teaching ng apostol. Pero sa Godhead, hindi nakabalik. Ang Godhead nila ay si Kristo, yung Ama, na naging anak. So yun ang teaching ng oneness.
Yun ang third Christian sa buong mundo. So, mapapansin mo, itong oneness, marami ito. Kasi 1900 pa nagsimula. Halos buong mundo rin ay lumaganap to. Pero walang mga oneness na nakakakontrol sa government. Pastor, ang nakakakontrol lang ang Roman Catholic Church. Kasi sila yung mother church sa buong mundo. Okay, yun na po yung ano may kaapat na Christian. Yung ikaapat na Christian, apat na klaseng Christian, ang teaching nila, ito yung INC. Yung INC, 1914 lumabas yung INC, kasabay nung Jehovah. Di ba? Jehovah, Pastor? Jehovah at saka INC, halos pagkasabay, 1914 din. Ibinangon yung church na Jehovah Witness at saka yung INC, yung Iglesia ni Cristo. Ang teaching nila ay subordination. Ano, Pastor? Subordination? Mas mataas ang Ama kaysa Anak at si Espiritu Santo. So yun, yung Jehovah teaching, yung ikatlong persona, yung Holy Spirit, ginawa nilang active force. Active force ni Cristo, active force ng Ama. So, yun yung teaching ng INC at saka Jehovah Witness. At kasama pa dyan, 1980, yung dating daan, ADD. Ang doctrine nila, yung ADD, ano yung ADD? Ang dating daan. MCGI, pag tinawag. Ang doctrine nila, sa baptism, sa pangalan ng Ama, sa pangalan ng Anak. Ganon din yung Jehovah, ganon din yung IMC. Ang doctrine nila tungkol sa baptism, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Inabili naman talaga ni Cristo yan sa Mateo 28:19. Hindi sila naghiwalay dito sa Roman Catholic baptism. Parehas. Ang kaibahan nga lang, dito sa ikaapat na Christian, sila ay subordination. Mas mataas ang Ama kaysa sa Anak at saka sa Espiritu Santo. Pero dito, tatlong persona na magkakapantay sa Roman Catholic Church. Yun ang history sa Bible sa ating panahon. At saka sa Bible, pag binasa natin ang First Christian, yung mga apostol, mababasa natin yan sa Book of Acts, chapter 11 yata 26. Pakibasa na natin. Sila yung unang Gusto ko tinawag na magtanong Kristiyano. tayo. Isa lang. Marami na tayo matapos. Ito, First Christian. Ang First Christian, ang baptism nila ay in Jesus' name. Walang duda. Apostol Peter, Apostol John, Apostol Pablo. Okay? Nasa kanilang authority. Nasa kanilang babala. Sabi ni Paul, kung may ibang pumarito sa inyo na ibang aral, huwag nyo lang tanggapin. Kundi matakwil. Hindi yung tao matakwil, kundi yung doctrine na hindi ayon sa Diyos. Tama, Pastor? Kasi mahal natin ang tao. Kapag naligaw siya, mamahalin natin siya, aabutin natin siya. Tama? Amen. Kasi karon ang Diyos eh. Ang Diyos, ang naliligaw at siyang hinahanap. Tama? Amen. Kaya tayo, lingkod ng Diyos, hahanapin natin ng mga tao para dalhin sa Diyos, para magkaisa doon sa doktrina ng Diyos. Ang ganda ng latag kanina ni Lisa. Ang Ark of Covenant, nandun ang Diyos, nandun ang promise ng Diyos, nandun ang salvation ng Diyos, nandun din sa rock, sa Covenant. Tama? Binigay kay Moises ang Ten Commandments, sinulat sa rock, nasa kabanantipan. Amen? Nandun bumababa ang Diyos. Ngayon, ang kabanantipan, ang laman doon, ilagay sa papel, na binabasa natin, ilalagay naman sa isip, ilalagay naman sa puso para tuparin, para maligtas tayo. Hindi natin sasalangsangin yun. Tama?
Gaano man karami ang ginawa mo kapag mamuhi ka na sa kapwa mo, tama, na-break mo na ang kautusan. Yung promise ng Diyos sa Art of Covenant. Tama? So yun ang kaligtasan natin eh. Hindi natin alam na sumusunod tayo sa salita ng Diyos, ang Ten Commandments pa rin na sinusunod natin. Ginagalang natin ang Diyos, ginagalang natin ang iba. Tama? Love your neighbor, love your enemy. Pag-uusap tayo sa doctrine, kasi doon tayo nadapin. Doon tayo idadaptin ng Diyos sa kanyang kautusan. Tama ba? Bawal ba sirain ang Ten Commandment, First Commandment? Ano nakalagay sa First Commandment? Huwag ka magkaroon ng ibang Diyos. Liban sa akin, sabi ni Yahweh. Idadagdagan mo si Yahweh, siya man lang siya. Siya man lang ang Diyos. Ang Diyos ng Panginoong Kristo. Ama ng Panginoong Kristo, dadagdagan mo ng kapantay. Hindi ganon. Lalaban ka na sa Panginoon Jesus. Kasi nagturo si Kristo, kung sino naman niya, yun din ang ama natin. Oo, kasi si Kristo may ama sa Espiritu. May Espiritu siyang sarili na tumatawag sa ama ko, Diyos ko, Diyos ko. Tayo man gano'n, ama ko, Diyos ko, Diyos ko. At hindi si Kristo ang ating Diyos na ama. Okay? Pakibasa nga yung First Christian, Acts 11:26. Acts 11:26. Oo. O, Tagalog, pakibasa. Ito, First Christian Apostol. At nang siya'y kanyang masumpungan, ang kanyang dinala siya sa Dito, RCC. Antioquia. At nangyari na sa buong isang taon, sila'y nakisama sa iglesia at nasipagturo sa maraming tao. At ang mga alagad ay pinagsimulang tawagin mga Kristiyano sa Antioquia. Ayan. Ang mga apostol, pinasimulan tawagin mga Christian. Kasi followers of Christ, ang ibig sabihin dyan, hindi taga-suway kay Kristo. Tama ba, Pastor? Ilutos ni Kristo, ibigin mo yung kaaway, ibigin mo yung kapwa, sakipin nyo yung nalilihis. Tama ba? Eh, ganun ang ano ni Kristo, ganun ang image ni Kristo. Ang image ng Diyos, maging image din natin naaabot sa mga wala sa katotohanan. Tama ba? Saan tayo dadalhin? Doon sa kautusan niya. Para sundin natin ang kautusan niya. Kasi yung art of covenant, art of salvation. So, di ba? Ang arko? So, yun lang. Yun yung ano. So, 26:28. Acts 26:28. So, wag natin kaligtaan ang baptism ng mga apostol. Malinaw yan. Sa pangalan ni Jesus, sabi ni Pablo, anuman gawin ninyo sa salita sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoon Jesus. Sabi niya, magbaptismo kayo sa pangalan ni Jesus para patawarin kayo pagkaroon sa inyong Espiritu Santo. Tama ba? Sabi ni Paul, sumampalataya ka sa Panginoon Jesus, na binuhat siya maguli sa mga patay, maliligtas ka at ang iyong sambayan maliligtas. O, basa. Acts 20:26. 26:28. Kaya nga pinatotohanan ko sa inyo sa araw na ito na ako'y malinis sa dugo ng lahat ng mga tao. Oh. Verse 27, sapagkat din dito ay kinait ang pagsasaysay sa inyo ng buong kapasyahan ng Diyos. Kapasyahan ng Diyos pa. Okay. Verse 28, iningatan ninyo ngayong mga sarili at buong kawan. Hindi 26:28. Sa 20 ka nagbasa. Yun ang sinasabi ni Pablo na pag-alis ko, maraming lobo. Nandun na yung deception, Pastor. So, pag-alis nila, mayroon na talaga ang Kristo dyan. Talagang pinagpapatay sila. Walang duda. Kasi walang natira mga apostol sa panahon na yun hanggang 100 AD, 200 AD. May mayagpag na yun. Roman Catholic Church. So, basahin na. So, mamaya pa lang yung horse, indicate na lang ko saan banda. Kasi para maano ni Pastor. Kasi horse, Okay. Sige. Acts 26 verse 28 na. Okay. At sinabi ng Agripa kay Pablo, sa akong pagkikaya ay ibig mo akong maging Kristiyano.
O yan. Nung nasasaysay si Paul, doon kay Haring Agrippa, dahil hinuli siya, pinarutangan siya. Eh, sabi ni Haring Agrippa, gusto ko mapakinggan ng Pablo na yan. Eh, di narinig niya tungkol kay Kristo na muling binuhay, na lahi ni David, hindi pinabayaan mabulok ang kanyang katawan. Binuhay, saksi kami, sabi ni Apostol Pablo. Sabi ni Haring Agrippa, sa kaunting panahon, magikinig ko sa iyo, gusto mo maging Kristiyano ako. Yun ang first Christian, Pastor. Yung true Christian. Eh dito, ikaw na bahala kung sino true Christian dyan. Kaya babalik tayo dun sa original Christian. Kaya nga may restoration. Sabi ni Peter sa Acts 3:19, si Jesus tatanggapin ng langit hanggang may sauli ang sasauli ng salita ng Diyos ng mga bagay. Hindi siya babalik hanggang hindi ma-restore. Kaya kailangan ang doktrina ng Diyos na nakay Kristo na sa mga apostol, may balik tayo doon. Lahat tayo dapat na Christian. Kasi may 4 kinds of Christian eh. Di ba? First Christian, apostol. Second Christian, Roman Catholic. Third Christian, mga oneness. Fourth Christian, ito na yung mga kapatid natin na yung Jehovah Witness. Hindi naman sila ayaw na sundin natin ang kautusan ni Yahweh. Tama? Ni Jehovah, pangalan nga lang iba. Sa akin, sa pangalan ni Jesus. Kasi walang ibang pangalan binigay sa sulat natin ikaligtas. Pangalan ni Jesus. So yun. So yung 4-horse rider, Pastor, dito yun sa beginning ng church. 33 AD ito, Pastor. 33 AD hanggang 100 AD, sino sumunod? 300 AD, Roman Catholic Church na. Tama? Yun ang history. Wala tayong magagawa. Sila ang unang nagbasa, nag-translate ng Bible. Sumahod na lang tayong mga Christian. Tama? Kaya makikita mo dyan, may 4 kinds of Christian. Ang totoo, dalawa lang ang Christian. False o true. Saan tayo sasali? Sa first Christian o second Christian, third Christian, fourth Christian? Yung mga bilip. Tama ba? Kasi doctrine ang pinag-uusapan dito, kay may doctrine of God, may doctrine of demons. So, may 4 kinds of doctrines of demons. So, sa sunod na kalakayan natin yan. So, ang 4-horse rider, ayan na nakasabayan sa 7 churches. Hanggang Laodicea. Sa Laodicea, mapapansin natin, Efeso, Smyrna, Pergamo, Thyatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea. Nasa Laodicea tayo, yung 4-horse, andun sa dulo, bago rapture. Ang iglesia patay na. Bakit? Nagkakain na ng may libadura. Isang dinaryo, 3 takal na trigo. Paano gumutong? Dumami ang pagkain eh. Isang dinaryo, 3 takal na. Sa Black Horse siya. Samantalang dito, isang dinaryo lang, isang takal na trigo din. Tapat lang. Di ba? So yun yung yun ang pagkain ng mga apostol. One God, one mediator. So, hindi nag-expand, hindi nagkaroon ng pag-alsa. Yung may libadurang pagkain, may umalsa. Tama ba? Sumagana. Gutom talaga, spiritually. Pero masagana sa may libadura. Yun ang nakain eh. Sabi ni Kristo, mag-ingat kayo sa araw ng mga parasiyo. May libadura yun. Hindi sa tinapay na pagkain literal. Spiritual. So, tingnan mo, nag-iba ng doctrine sa kasaysayan. So, yung Laodicea, ang 4-horse nakalagay dyan. Kaya sabi ni Kristo, wala na ako sa iglesia, kumakatok na ako. Ano yun? Yung message, your message. So, yun. Kumbaga sa gadid lang at sa kabaptism, silipin natin ang doctrine. Ang mga apostol, hindi nila iniwan ang bilip ng mga Israelita. Gusto ko lang basahin, Jed, pakibasa nga, nandiyan pa ang microphone. Roma chapter 3 verse 29. Sige, pakibasa. Romans 3:20. Gentile dispensation ito, Gentile dispensation, hindi joke. Okay? O ang Diyos baga ay Diyos ng mga Hudyo lamang, hindi baga siya ang Diyos din ng mga hintil, o ng mga hintil din naman.
O sandali lang, ang Gentile, ito yung last days. Sabi mo, Pastor, last days tayo. Sa Daniel 12, last days na to. At saka sa Lumang Tipan, ipinangako ng Diyos, ibubuot na Espiritu sa last days. Ang last days, Pentecost, 33 AD. O hanggang sa ating panahon. Malawak yun. Ang Diyos ng Israel, Pastor, papalitan ba natin o the same? Di siyempre. Sino ang Holy One of Israel? Si Yahweh. Sino si Yahweh? Si Kristo o ang ama ni Kristo? Ang ama. Kapag si Kristo ang ginawa mo yung ama, tama ba kay Kristo? Sabi ni Kristo, may ama ko eh. Sinasamba niyo ang pwede. Pwede sa to eh. Hindi pwede sirain yung sinabi ni Pablo na You worship the Creator, the more than the Creator. sinabi ni Pablo na ang Diyos ng Israel, the same ang Diyos natin ngayon, hindi pwedeng palitan. Tama ba? Kaya natin gumamit, sinulat sa bato, sinulat sa papel, sinulat sa puso, sinulat sa isip, para hindi palitan, hindi baguhin. Tama ba? Tama yun. Isa na lang yung aking babasahin. Hebreo 12, Hebreo 12:9. Hebrews 12:9. Hebreo 12:9. Bukod dito, tayo na magkaroon ng mga ama ng ating laman upang tayo parusahan at sila'y ating iginagalang, hindi pag-alalong tayo'y masasakop sa ama ng mga espiritu at tayo'y bubuhay. Dali lang, dalawang ama natin. May ama tayo sa laman. Tama, Pastor? Tanong ko, ilan ang ama natin sa laman? Isa lang. Isa lang. Saan galing yung kaluluwa at espiritu natin? Dito. Yung espiritu ni Kristo, yung soul, dito. Yung soul ni Kristo, yung body, ito si Jesus Christ. Mayroon siyang spirit, mayroon siyang soul, mayroon siyang body. Yung soul and spirit ni Christ, ito yung anak ng Diyos. Kasi yung body, hindi naman anak ng Diyos yun eh. Creation ng Diyos yung kaniri. Tayo, creation ng Diyos sa buong ng mother natin. Tama ba, Pastor? Hindi naman ang mother natin na nag-create talaga. Ginamit lang ng Diyos yung ama natin at mother natin para mahulma tayo sa tiyan ng nanay natin. Diba sabi ni David, kagilag-gila sa iyong gawa, Yahweh, ikaw ang lumikha sa akin sa tiyan ng aking ina. Tama ba? So walang duda, ang Diyos ang lumalala. So ang spirit, soul, body ni Kristo, ito yung tinawag na ng Diyos. Pero ang anak ng Diyos yun, yung spirit ni Kristo, yung soul ni Kristo. Ganon din tayo. Yung spirit natin, isa lang ang ama. Agree tayo? Ang ama ba ni Kristo, dalawa o isa? Isa lang. Sa spirit. Ginalang ba ni Kristo ang ama niya sa spirit? Ginalang. The same tayo. Partner natin si Kristo sumunod sa ama na Diyos niya, na ama niya. Walang iba yun eh. Walang kapantay nun. Sabi ni Kristo, ang ama ko more than sa akin. Mas higit siya sa akin. Amen? So yun ang katotohanan. Hindi yan gawa-gawa. Yun ang katotohanan. So hindi tayo lalabas doon. Kung ginalang natin ang ama natin sa laman, gagalang natin ang ama sa espiritu, ganoon din si Kristo. Ginalang ni Kristo ang ama niya sa espiritu. Kasi isa lang ang ama niya sa espiritu. Amen? Yung katawan ni Kristo, creation ng ama yan, doon kay Mary. So, yun po. Nilinaw ko lang kasi yun ang So, ang poor horse rider hanggang sa panahon natin, ilan years na tayo ngayon? 2026 na tayo. Tama? INC at saka yung Jehovah at saka yung dating daan, 1980s na yan eh. Pero yung Jehovah at saka INC, 1914 talaga itinatag ang kanilang church dito sa mundo. Kasi doon sila tinawag ng Diyos para magpalaganap ng Ebanghelyo. Tama po ba?
Pero meron din inaayos doon. Pero okay naman pagkaunawa nila sa Diyos at kay Kristo. Mas mababa ang Kristo kaysa sa Ama. Tama ba? So ang Roman Catholic lang ang tatlo sila magkakapantay. Co-equal, co-creator, co-eternal, co-existing. So yun ang teaching ng Roman Catholic. So, Yun po. Okay. yung for horse rider, Yung for horse rider po pala, matatawag natin na spirit, power, ano tawag dito siya yung nag-conquer sa mga Kristiyano para Yeah. lumabo. O yun, Christian. Yun lahat ng Christian. Mayroong authority sila sa doktrina. So yun ang inimpose para makonquer lahat. So kailangan lumabas tayo doon. Sabi nga doon sa Revelation 17 at saka 18, sabi ng sigaw ng angel, lumabas kayo bayan ko sa Kanya para hindi kayo madami sa court ng Diyos sa Kanyang kasalanan. Anong kasalanan? Sinira niya yung Ten Commandments. Sa Daniel 7 yun. Yung isang sungay, babaguhin ang panahon, pati kautusan, papatayin niya mga banal. Malinaw na yan. Nasa Bible. kaya pala kabayan pastor kasi authority and power. Authority and power. Doctrine yan. Hindi siya makakukir sa ibang bansa kung wala siyang aral. Tama? Hindi masasakop ang mga hari sa lupa kung wala siyang kapangyarihan magka-Diyos na pamamaraan. Tama po ba? Ang doctrine nito, Jesus Christ is God. Sa Bible nakalagay ay Jesus Christ is the Son of God. 1 John 5:5. Ano nga, Joshua? 1 John 5:5. Nandiyan ba? Ay, dito, Brother Jerry, ikaw na magbasa. So ito ang bilid ng mga apostol. Ang bilid ng mga apostol, Jesus Christ, the Son of God. Sabi ni Peter, thou art Peter. Sabi, sino ba ako, Peter, sa iyo? Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. 1 John 5:5. 1 John 5:5. At sino ang dumadaig sa sanlibutan, kundi ang nananampalataya si Jesus ay anak ng Diyos. Oo. Yun lang. 5:5 po. 1 John 5:5. Chapter 14. Sabi dyan, sino ang dumadaig? Kung hindi ang nagpapahayag na si Jesus Anak ng Diyos. ay anak ng Diyos. Ito si Peter, nasa kanyang susi. Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ikaw sa Kristo dito, siya na yung Diyos. Lalo na sa Mantis, siya yung Diyos Ama. O, 1 John 4, pakiatras. 1 John 4, 14 to 15. Baka may tanong siya. So, 1 John 4:14. Tanong ka pastor? Hindi naman. Okay na. At nakita natin at sinasaksihan na sinugo ng Ama ang anak upang maging tagapagligtas ng sanlibutan. sabi nila, ang tagapagligtas ng Israel sa lumang tipan, si Yahweh, Ama. hindi si Kristo yun. Ang Ama ni Kristo, si Yahweh. Dila, malinaw yun, no? Sinugo ng Ama ang anak upang maging tagapagligtas ng sanlibutan. Tama? Kasi pinapasa na ng Ama ang authority sa Ama, sa anak. So para makapagligtas naman ng Ama sa Gentile dispensation. Ang Gentile dispensation, many nation. Mga iba't ibang lahi na hindi pure Jew. Mga iba't ibang lahi. 2,000 years yan. 15. Ang sino mang nagpapahayag na si Jesus ay anak ng Diyos, ang Diyos ay nananahan sa Kanya. Yan. At siya ay sa Diyos. Oh, yan ang ibig sabihin. Sabi ni John, ang sino man nagpapahayag na si Jesus Cristo ay anak ng Diyos, ang Diyos ay sumasa Kanya. At siya ay sa Diyos. Tama? Hindi natin gagawin Diyos Ama. Kaniniwala naman din po yung tatlong persona, si Kristo ang Diyos. Oo nga, kaso Diyos anak din. Tama yun, pagkaunawa. Binalikan Kaya lang, Diyos anak. mayroong dagdag Diyos anak. Wala naman sa Bible Diyos anak. Renovation lang yun.
anak ng Diyos, huwag mong pag-uwihin na. Kasi sabi nga ni Peter, sabi nga ni Diyos, sino ako? Peter, ikaw. Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Mapalad ka. Ibibigay ko sa iyo ang susi ng kalangitan. Eh, nandun sa kanyang aral. Ang aral na tunay, nasa mga apostol. Walang libadura. Pabalik tayo. Nandito tayo sa 20. Ano po tayo? 26. Yung aral natin ngayon, dapat naibalik tayo dito sa first Christian. Kasi yung first Christian, ang sinundan nila, yung law of Moses din. Hindi nila binago yun. Kung sino ang nakipagtipan doon sa Israel, yun din ang nakipagtipan sa bagong tipan na ginamit na si Kristo bilang anak. Hindi yung Diyos anak, Diyos ama. Okay? So, mabuti tayo ng ano. Napakaliwanag na kasaysayan. O, kasi sayang yan. Amen. Kaya nga ito, put kinds of Christian in this buong mundo, in this world. O, nandiyan na history. Paglabas ng mga every Christian, Pero basta tinawag na Christian. Sa pampagiging kasi yung sa pangalawa, pangatlo, at pang-apat na Christian. Sa Bible di kasi kumukuha eh. O, sa Bible na, kasi nga, hindi nga makakadaya si Satanas kung hindi siya gagamit sa Bible. Kaya nga ang Bible, nandun yung pagkakatuto, pagkakamali. Dalawa ang nakalagay sa Bible, true or false. Dalawa lang yun. So wala na, ito, apat na klaseng Christian sa buong mundo, pero dalawang Christian na true or false. Eh, balik tayo dun sa original, back to original apostolic doctrine. So sa baptism, sa godhead, sabi ni Paul, sa ganang atin na isang Diyos lamang ang Ama, buhat sa kanya lahat ng bagay. At isang Panginoon si Jesu Cristo. Ano si Jesu Cristo? 1 Timothy 2:5, may isang Diyos, may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang tao si Kristo Jesus. So yun si Pablo. Sabi ni Pablo, kung may aral na iba sa amin pinangaral, nataksin. Sabi ni Pablo, saksi kami, binuhay na maguli ang Jesus na ito. Dalawa sila ni Peter nagsabi. Tama po ba? Roma 10:9. Kung sasampalataya ka, papahayag mo sa iyong labi na si Jesus ay Panginoon natin at sasampalataya ka na binuhay siya ng Diyos Ama sa mga patay, maliligtas ka. So, ganun lang yun. So, yun, niladlad ko yung may power yan, may power to conquer. Ibig sabihin, i-compare mo isang tao para dalhin mo saan? Sa doktrina ng Diyos. Hindi sa doktrina ng sinuman. Tama ba, Pastor? Balik tayo sa Diyos ng Israel, Diyos din ng mga hindi papatuhin yun. Kapag nagbago tayo, mawawalan na tayo sa atot ng buhay. Okay, Pastor. So, yung tinapik niya kasi last week, 7 church ages. Tapos ngayon, set for horse rider. Actually, ako ang nagre-request kay Pastor niyan para masundan natin yung 7 church ages, lalaki ang horse rider, and then kung pwede sana yung nire-request ko kanina kay Pastor, kung okay na kay Pastor, yung 7 seal naman. Para yung buong kapunan ng 7 church ages, nandun lahat siya. So, Kasi ito yun, no? magkakaroon tayo ng guidance kay Pastor. Connection talaga dyan. Hanggang tribulation yun, Pastor. Oo, okay. Ano mo, 7? 7 seals. 7. Andun din mo yan sa Revelation chapter 6. Ikaw, Pastor. Kaya tayo. Sige, Pastor, ikaw na mag-pray. Okay, Ikaw na yung mag-closing. Okay. Kaya tayo po'y manalangin. Maraming salamat tayo sa Panginoon. Kaya maraming salamat sa inyo pong mga salita na ito napag-aaralan at napakinggan. Yung iyong mensahe, ang pananampalataya ay walang pagtunong at ang iyong mga salita kayo ang siyang aming napakinggan. Kaya dalangin namin ngayon kung paano kami ingatan sa aming pagtungo sa Lord ay hindi naman sa amin ay walang napahamak o Diyos.
Ang ganyan ugal, uwi kami sa kanya ng mga pansamantalang tahanan ugal na dalangin namin at taglay pa rin ang inyong gabay, paglubay at pag-ingat po sa amin na kami ay makakarating muli sa aming kanya-kanya mga tahanan na ligtas pa noon. Sabagat libo-libong angin ang siyang gagabay sa amin at mag-iingat sa amin o agad sabagat hindi namin alam ang aming patutunguhan at dinadaanan. Tanging ikaw lang ang nakakalam nito, O Diyos. Kaya salamat, Lord, pinagkakatiwala namin ang aming buhay, ang aming sarili sa araw ng lugar. Naalis kami sa lugar ito na punong-puno ng kagalakan, kapayapaan at pagpapala na nagmumula sa iyo, materially, spiritually, financially, at higit sa lahat, yung aming katawang pisikal na ginagamit namin ay patuloy naman lumakas pa noon upang kami ay makakarating sa aming pansamantalang tirahan. Kaya purihin ka, kapatid ka, lumasa sa amin, sa pangalan ng Jesus, sa lahat na natin masabi na natin. Amen. Praise the Lord. Thank you, Pastor, ha? Okay. 7 cells. Ay,